bihira lang gagawin stone na kulay white. Yung dating castle stone kasi, nadamp lang ito. Kulang kayo about sa castle stone. Nung unang panahon, kasi yung castle stone, wooden castle lang tawag doon. Nilalagay nila yung hiwalay-hiwalay nila. Kaya nga siya tinawag na castle. So, na-develop hindi siya gumamit pare-pareho lang. Kasi nung unang panahon, stone, sinabi rin na yung castle, matibay yung pangharap. Hindi po siya. So ngayon, brick. Yung castle by 18, brick by 60, 20 by 4. Kaya iba rin na ito dyan sa pattern at saka layout. Bakit castle ang ginawa? Dahil sa ngayon, hindi na po siya. So ngayon, ang castle stone, original. Ay ginagamit na yung natutunan kayo guys. Sa castle stone, make sure na ulitin ka castle stone. Ito rin na po yan. So hanggang dyan. Hello guys, welcome back to my channel. So ngayon guys, tutuloy namin yung yung paglalagay ng castle stone. So hindi namin natapos yung castle stone dito sa veranda niya dahil maulan. So ngayon, itutuloy namin yung castle stone. Sa last video ko, pinakita ko guys yung castle stone, paano mag-install ng castle stone. Hindi ko siya na-explain may kung paano siya install from the start. So ngayon tutuloy namin itong kapiranggot na lang, almost 1 layer na lang itong ilalagay natin na castle stone. So ang the first na procedure guys, first step natin, ang castle stone dun mismo sa box niya may pattern na siya. So kailangan guys, kung ano yung nakalagay dun sa box para mabilis yung salangsang yun ng castle stone, ilatag niyo yung stone in the same position para hindi na kayo kukuha ng stone na hindi lalapat dun sa wall. So guys, tingnan natin guys kung ano yung first procedure natin. So bali guys, ito yung castle stone. Yan po yung castle stone guys. So dito naman to yung naging topic nating last video about sa castle stone. Tapos na yun doon sa pinaka roof deck niya. Ito naman sa second floor na veranda niya dito sa may balkonahe. So meron kami sa ilalim kasi inuna namin guys yung taas kasi wala pang tiles yung ilalim. So ngayon dito sa pangalawa itutuloy na namin to yung castle stone. So bale itong castle stone na yan naka-install na yan guys hanggang dun sa ceiling panel namin. Bali ito yung pinaka-veranda niya. Yan, meron akong nilagay dyan na malaking sliding door, aluminum and glass. So ito yung pattern niya guys, base dun sa box niya. Yan, ayan yung nasa box niya. So dapat in order siya guys para mabilis. Pwede namang magka-baliktad yan, pero kailangan kasi guys itong castle stone naka-layout na rito sa baba bago nyo ikabit. So isang leg ito nakasalangsang. So pagkatapos nyan guys isalangsang nyo, huhugasan ito. So bago lagyan ng adhesive, ito na yung dalawang part nya, nalinis na ito guys. So para pag kabit doon malinis na siya. So itong part na to, yan, itong part na to, ito yung kasunod ilalagay. So from the left tayo mag-uumpisa, papunta tayo dito sa right. So ito yung susunod niya. And then yun. So in order siya guys pag sasalangsang. Kasi pag nirambol mo tong mga castle stone na to, lalo na yung sukat nito is almost 40 lang, no? So pag ginanon niyo siya, mag-iiba na guys, mag-iiba na yung width niya. So by positioning tayo, hindi ito katulad dun sa stone bricks na pareho yung width at saka length. Dito guys, hindi. Kung makikita niyo yung salangsang ng castle stone, different position siya, different shape yung sizes ng stone natin. So ganyan yung mangyayari dyan. Yan. So napakadaling install kasi pagkatapos niya na hugasan, nakikita niyo yung likod ng castle stone, may mga group na siya, may semento na siyang nakalagay para kumapit yung adhesive.
So paghalo ng adhesive, consistent lang, hindi masyadong mabasa, hindi rin masyadong matuyo. So consistent lang yung pagtitimpla ng adhesive, tama lang. So parang ang gagawin nyo dyan guys, papalaman lang kayo sa tinapay, and then yan, and then tsaka siya ikakabit doon. So hindi po siya mahirap i-level guys, kasi ang castle stone is meron na siyang mga bukol-bukol. So hindi siya plain talaga. Kaya paglapat niya guys, dulo sa dulo, kailangan yun lang kukunin nyo, and then okay na siya. Yan. Bali yan. Taas mo din. 39 yan, hindi sa 38. Palitan mo mas malaki, mahaba. Ha? Ilagyan mo na lang yung stopper doon sa ilalim. Tanggalin mo muna, kapalan mo yun para umangat. So yan yung magiging natin dito. Installation of procedure, step by step procedure ng pag-install ng castle stone. So gaya ng sinabi ko, hindi ito katulad ng tiles, brick tiles, stone brick. Different to guys sa mga kinakabit dahil hindi siya pareho ng mga sizes. So yan, naiwan kasi namin tong part na to, yung area na yan. Pipinisin na namin yung mga balance namin. So dito naman sa part na ito, dapat guys meron akong castle stone na ilalagay dito sa ilalim ng bintana, pinaka-accent nya. Ang ginawa ko na lang is lalagyan namin to ng accent paint. Ito yung magiging ganyan na yung kulay nya. Kung meron sana akong hard lock na ibang kulay, ito pwede dito, pero wala na akong gantong kulay guys na iba. Bali kaya harap yung wall guys, kasi nga ito nalagay, kaya ngayon sa saradong batak to, mamasilyahan to. So skin coat lang yan guys. So yung last video ko guys, yung dito sa balkonahe, tinerase na namin to, meron pang outdoor na tiles dito sa harap. So listing na namin to, yung tubig papunta na sa floor drain. Nga pala guys, yung salamin i-upload ko na. Kami rin nag-install nito at nag-fabricate ng salamin. Lahat double sliding na aluminum glass, 4 na sliding window with screen door, screen na window, and 2 swing type na aluminum glass door. So yan. So bali ito yung adhesive natin. So ang brand ng adhesive natin is ABC. So pag kumapit na kasi yung ABC guys, pag natuyo na yan, talagang kapit na yan. So ganyan lang kasimple, para nagpapalaman ka lang ng tinapay. So ilalagay lang yan sa ibabaw, tatansahin mo lang gaano kakapal yung yung wall natin, and then kung makapal, pinupukpok naman yan ng mallet. Okay. Kaya dito sa hugasan namin guys, ito may brush yan. So ang ginagawa namin dyan, kukuha kami rito ng isang layer yan,
ilalagay dito, and then kukunin na isa-isa, ilalagay naman dito sa tubig natin para i-brush siya. So medyo nawala na yung kanyang gas. And then guys, pagtapos ito guys, kasi eto, pag hindi nyo to na penetrate, nilagyan to ng clear, medyo ang dating nito is medyo kapitan ng to ng alikabok pag natuyo. So kailangan to guys, penetrate nyo siya, lagyan nyo siya ng clear gloss para medyo kahit pa paano ma-maintain yung ito natin sa kanyang texture. Yan. Pag sa outdoor naman, maglagay kayo kadalasan ng mga natural stone. Pag nabasyasan ng ulan, nilulumot po yan. Kadalasan nilulumot yung mga loob na yan, yung mga yan, nilulumot siya. So umiitim siya, lalo na yung stone nyo is medyo light color. Makikita nyo yung pinaka lining ng lumot pababa. So pag ito'y na penetrate na, nilagyan ko ng clear pampakintab, so gloss na siya, maganda na tingnan yun, at protected na yung stone nyo. Yan. So okay na yung pangalawang layer. So dito tayo nga sa pangatlong layer. So may mga tinga-tinga dyan guys, katulad nito. Yan. Kasi pag hindi ito inalis, lalaki yung bikat natin, magiging ganyan. So para maiwasan natin yun, putulin natin yung itong kanto na to para lumapat siya ng ganyan. So third layer tayo. Madali lang po ikabit niya guys, dahil naka-pattern niya. Kasi pag i-install nyo to direct sa box, may mga part dun guys na pag in-install nyo hindi nagtutugma, so malalaki yung mga kawang. Minsan nagaganyan siya. Yan, lumalaki yung kawang ng ganyan pag hindi nyo pinatan. Okay, so third layer, babasahin uli namin to, ibabrush to guys bago ikabit. Third, fourth, fifth, hanggang 6 kami guys, hanggang dito de finish na kami dyan. Okay, si Master M ang yung tira ng mga stone, mahilig tumira ng bato yan, lahat ng klase ng bato yan. Ang hindi lang namin natitira yung kulay bato na puti, lahat ng tinitira namin bato guys, mga ganyan, may mga kulay-kulay. Yan yung ini-install namin, pero bibihira lang yung stone na kulay white. Hindi mo mabibili yata sa market yan. Alam ko nabibili yun pag sinusunog. Ibang stone yun. Sinabi ko, ang castle stone from origin talaga to, from 13th century pa ito nagumpisa. Pero hindi siya ganon. Yung dating castle stone kasi inadapt lang to sa ngayon, limestone na yung ginagamit, sa clay. Pero nung unang panahon, short brief ko lang kayo about sa castle stone. Nung unang panahon, ginagamit ang castle stone sa pangharang sa mga kalaban. Yan yun. Kaya yung original niya, kaya siya tinawag na castle. Yan yung nagpo-protect sa kanila during nung mga war nung time na yun. So ni-rebuild nila yung castle stone after 13th century. So castle stone pa rin yung castle stone pa rin yung tawag. Dati kasi yung castle stone wooden siya ang nilalagay. So mga bakod ang tawag doon sa kanilang mga pader. Castle lang tawag doon. Kaya doon nila ito
inadapt. And then later ginawa nilang concrete yung castle, na hindi yung concrete na precast na nilalagay. Ibig sabihin hiwalay-hiwalay din, like katulad nito. Kaya nga siya tinawag na castle, dahil hindi siya pare-pareho ng sizes. So na-develop, gumamit na sila ngayon ng stone, which is limestone, combination ng clay ang ginamit na materyales. Kasi nung unang panahon, pag sinabi mo ng castle, matibay yung pangharang mo. So ngayon, ang castle ngayong new generation, hindi na po siya pangharang, dahil pang design na po yung castle stone natin. Kaya yun yung kadalasan na ilalagay sa mga accent. Hanggang ngayon, hindi po siya stone brick. Magkaiba yung stone brick, magkaiba rin yung castle stone. So sa stone brick natin guys, bukol-bukol din siya, pero ang pagkasalangsang nun at ang mga bricks na ginamit pare-pareho ng sizes. Kung ang length is 20 by 60, 20 by 40, pare-pareho lahat yan. And then alternate yun ang pagkakabit. So dito guys, walang problema kung saan pumapat yung mga bikat nyo, basta ikabit nyo lang yun according dun sa pattern at saka layout. Picture perfect na po yan, maganda na tingnan yan. So bali yan yung naging topic natin tungkol sa castle stone, kung saan nanggaling yan at bakit castle ang ginawa. Dahil sa ngayon hindi na po siya originally ginagamit na pang castle sa mga wall o pangharang sa mga wall. So ngayon ang castle stone ay ginagamit na ito sa pang interior and exterior design ng bahay. Okay, sana may natutunan kayo guys about dun sa castle stone. Ulitin ko, ang castle stone mag-start to from 13th century, kaya nature na po yan, history na po yan. So hanggang dyan na lang guys, babalik tayo mamaya dahil lobat na ako. So ayan, third layer, fourth, fifth, sixth, after 6 layer done. Okay, tapos na ito. So lahat ibababad namin yan sa tubig and then babrasin. Kasi guys, pag hindi nyo binaras ito ng tubig, kung ano yung texture nya na lumabas na may mga alikabok, hihigupin niya guys pag nabasa yan ng ulan. So hindi man siya accurate makukuha yun na magiging malinis siya tingnan, pero nabawasan nyo siya ng mga dust yun. And then pagkatapos nito, bugahan nyo ng tubig, brasan nyo uli and the wall, then penetrate nyo siya, lagyan nyo siya ng clear para makinis. Okay, okay na yun. So sana guys, road to 1k tayong subscriber itong araw na to. Hope you guys na lahat ng tropa mag-subscribe guys. Kukulang na lang siguro ito, habulin namin siguro by next month. So maraming salamat and God bless everyone.